Tingin ko may mga bumbiyahe pa eh. Kasi kanina, galing ako ron, may mga bumbiyahe pa naman. It's too early to say, no? Again, ang early predictions namin posible magkaroon. Ibinabalang transport crisis ng ilang grupo, hindi pa ramdam ng publiko 3 araw matapos ang franchise consolidation ayon sa isang commuter group. If we do not stop this practice, aabusuin na po talaga. Aabusuin yung practice, ang masama, unconstitutional pa yung practice na yun. So it must be nipped in the bud. 2024 national budget ka-questioning sa Korte Suprema ni Senator Aquilino Coco Pimentel. It will be a no-flying zone, and then of course tayo, yung mga legitimate mga authorities will be allowed. Sir, yung signal jamming. Yeah, kasama rin po sa contingencies. Signal jamming at no-fly zone ipatutupad sa Maynila sa araw ng traslasyon sa Enero 9. Mga ipinagbabawal sa taunang pagtitipon, inisa-isa ng Philippine National Police. Pag-iwan ng bagahe ng mga pasahero ng nasunog na eroplano sa Haneda Airport, malaking tulong upang makalikas ng mabilis ang mga ito. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Patuloy na nakararamdam ng aftershocks ang Noto Peninsula kasunod ng 7.6 magnitude quake noong January 2024. Nagkukumahog din ang rescuers sa pagsagip sa mga residenteng natrap sa ilalim ng mga guho. Pinangangambahan kasi na magiging malaking hamon sa kanila ang inaasahang mga pag-ulan. Sa huling tala, sinasabing umabot na sa 62 ang nasawi sa lindol. Ayon kay Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi, dapat maging alerto pa rin ang mamamayan sa posible pang mga pagyanig hanggang sa susunod na linggo. We ask people in Japan to stay vigilant for possible earthquake as strong as one with the seismic intensity of 7 for the next week. For those residents who are affected by the earthquake, please be mindful of the information from our local governments, TV, radio, and internet. Nagpapasalamat din ang Japanese government sa mga bansang agad na nag-alok ng tulong sa kanila. Naging matagumpay at mabilis ang pag-evacuate sa halos nasa 400 tao na nasa loob ng nasunog na eroplano sa Haneda Airport sa Japan. Isa sa nakikitang dahilan ay ang pag-iiwan nito ng kanilang mga bagahe sa nag-aapoy na aircraft. Samantala, patuloy naman ang investigasyon kung ano nga ba ang naging dahilan ng banggaan na ikinamatay ng 5 tao na lulan ng Japanese Coast Guard aircraft. Ito ang balita ni Nerissa Dando. Isa umanong milagro ang pagkaligtas ng mga pasahero at cabin crew sa nasunog na eroplano sa Haneda Airport sa Japan matapos itong bumangga sa isang Coast Guard aircraft kahapon, January 2. Ang isang tinitingnang dahilan ng mabilis na evacuation ay ang hindi na pagdadala ng bagahe ng mga pasahero habang lumalabas sa aircraft. Dahil dito, inirerekomenda na ng mga air crash investigator na sa tuwing magkakaroon ng in-flight briefings ay himukin ang mga pasahero na iiwan ang kanilang mga dalahin kung kinakailangan mag-evacuate. Isa pa sa naging factor ng kanilang pagkaligtas ay ang makabagong teknolohiya. Ang Airbus A350 na gamit ng Japan Airlines Flight 516 ay gawa sa composite carbon fiber materials na nakayanan ang impact ng kolisyon at nakatagal sa apoy na tumupok ng aircraft. Samantala, pangungunahan ng Japan Safety Transport Board ang investigasyon katulong ang ilang ahensya sa France kung saan ginawa ang eroplano at sa Britain na pinanggalingan naman ng 2 Rolls-Royce engines.
Titignan ng mga investigador ang mga instructions na ibinigay ng controllers sa dalawang aircraft pati na rin ang detailed examination ng eroplano at airport systems. Napag-alaman din na normal dapat umanong maglalanding ang commercial plane bago mabunggo sa Coast Guard aircraft. Isa rin sa mga gagawin ng mga investigador ay i-recover ang black box recorders kasama ang flight data at cockpit voice recordings. Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue, Japan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa nararamdaman sa ngayon ang posibleng transport crisis. Sa kabila ito ng full implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon sa isang commuters group, ito'y bunsod ng pagpayag sa mga tradisyonal na jeep na makabiyahe pa hanggang katapusan ng Enero kahit hindi sila umabot sa deadline ng consolidation. Ito ang balita ni JP Nunez. Medyo marami pa naman sa ngayon. Lagi namang available yung pa SSS. Sa tingin ko may mga bumbiyahe pa kasi kanina galing ako ron, may mga bumbiyahe pa naman. Halos normal pa Normal pa naman. Marami pa namang mga tradisyonal na jeep ang bumibiyahe, batay sa obserbasyon ng mga regular na commuter na sumasakay sa rutang Cubao-Marikina. Ayon sa Commuters of the Philippines, wala pa namang transport crisis na naidudulot ng full implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa chairman ng grupo na si Julius Dalay, ito'y dahil pinayagan pa namang makabiyahe ang mga jeepney na hindi pa consolidated. Masyado pa rin anyang maaga na sabihing magkakaroon talaga ng transport crisis, lalo't pending pa ang temporary restraining order na pwedeng ilabas ng Supreme Court. It's too early to say, no? Again, ang early predictions namin posible magkaroon, no? Ang inaasahan ng lahat pagtungtong ng January 1 magkakagulo ng lahat at wala na talagang traditional jeep. Sa pananaw ng grupo, kung tuluyan na talagang hindi makakabiyahe ang mga tradisyonal na jeep na hindi nagpa-consolidate, inaasahang mapapagastos ng mas malaki sa pasahe ang mga pasahero, lalo na kung kakailanganin na nilang magpalipat-lipat ng iba't ibang mode of transportation. Kesa isang minimum lang yung binayaran mo, nagiging 2, 3. Sang-ayon naman dito ang mga commuter kaya mas pinipili nila ang mga tradisyonal na jeep kaysa sa mga de-aircon na modern jeep na pareho lang din naman ang ruta sa kanilang bababaan. Sa pamasahe, mas mura din po siya kaysa may de-aircon. Pagka kasi sa traditional jeep, magkano lang yung pamasahe dyan. Tapos pagka doon kami sa may de-aircon, mas malaki yung dagdag. Mas mahal sa modern na jeep kaysa sa traditional na jeep natin Kaya yung 45 pesos ko baka mag 60 na o 55. Pang-ulam na yun. Ayon naman sa commuter group, bagaman inaasahang magiging komportable ang biyahe ng mga pasahero dahil sa modernisasyon, mayroon din itong naging pangit na epekto sa mga commuter. In one way, nabigyan ng comfort in a sense na at least hindi ka sumasabit sa labas ng jeep. At least may tayuan sa loob. So kahit napunuan, pwede kang tumayo, makakasakay ka pa rin gusto mo umuwi. But at the same time, syempre, it defeats the purpose ng comfort kasi nga, kahit na naka-aircon yung jeep, ang tendency is, dahil nga alas puno, nag-iintay ka rin na matagal and dahil nga kailangan mabawi ni operator yung cost, minsan ginagawa ng operator ay hinihinaan sa pinaka-lowest setting yung aircon para lang masabing may aircon at mabawasan yung krudong ginagasta ng unit. Hindi naman tutol ang Commuters of the Philippines sa modernization program ng gobyerno para sa mas maalwang biyahe ng mga pasahero. Ngunit naniniwala ito na dapat pa ring repasuhin ang programa upang lahat ng nasa sektor ng transportasyon at mga commuter ay maayos na makinabang. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Maaari umanong maglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sabihin na hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa inihaing petisyon ng Grupong Piston at Commuters laban sa PUV franchise consolidation. Ito ang nakitang isa sa mga solusyon ng mga petitioner matapos hindi maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa kansilahin nyo ngayon, kung nanalo ang mga chopper at commuters sa Korte Suprema, hindi nyo na mabalik yung nakalipas. Maiging hintayin muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang desisyon ng Korte Suprema. Ito ang nais ng mga petitioner laban sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program bago isapinal ang pagpapatupad ng programa. Ayon sa abogado nitong si Attorney Nery Colmenares, maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay maaaring ipag-utos na hintayin muna ang desisyon ng korte bago magkansela ng prangkisa ang LTFRB na mga PUV operator. Mali rin umano ang nakarating na impormasyon sa Pangulo na 70% na ng mga PUV ang consolidated. The President kasi can claim na he was misinformed with a 70% consolidation rate. Kamukat-mukat niya 36 to 40% nga ngayong araw yung admission ng LTFRB. So he can say, isuspend muna natin yung cancellation ng prangkisa. Dagdag pa ni Attorney Colmenares dahil wala silang nakuhang Temporary Restraining Order o TRO hanggang sa mapaso ang deadline para sa PUV franchise consolidation. Nitong nakaraang December 31, 2023, pwede pa silang dumulog muli sa Korte Suprema para sa panibagong petisyon. Yan ang isang posibleng i-file ng mga petitioner, a motion for a status quo ante-order, reiterating to the court na ibalik muna sa dati, no? Although sa ngayon, dahil wala pa namang cancellation na nangyayari, parang ayaw lang aminin ng LTFRB na TRO sila, technically. Batay umano sa nakuha nilang impormasyon, hindi kaagad mga modernong jeep ang gagamitin sa mga susunod na buwan kundi ang mga lumang jeep. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan muli ang mga pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong 2024. Mas malaking budget ang nakalaan para sa travel expenses ng Pangulo. Ayon sa isang policy analyst, hindi makatwiran ang mas malaking budget na nakalaan para sa mga pagbiyahe ng Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Yung COA kasi, they might be thinking na the foreign trips is regular, no? May justification kasi sasabihin it's to invite foreign investments, and they might miss the whole problem, which is the president bringing people who shouldn't be there. Tapos tayong taxpayers ang gumagastos noon. Nararapat lamang na maging transparent ang Marcos administration sa paggastos sa travel fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, bukod sa dapat nalalaman ang detalye ng gastos sa bawat biyahe ng Pangulo, dapat din tignan ang mga sumasamang personalidad sa mga foreign trip ng Pangulo. It's not appropriate, and the reason why it is not appropriate is because it tells us, kung ganun kalaki yung budget, it tells us na yung magiging foreign trips ng Pangulo natin, magsasama na naman siya ng mga maraming tao na hindi naman dapat doon. Ngayong taong 2024, aabot sa 1.4 billion pesos ang inilaang pondo para sa domestic at international travel ni PBBM. Mas mataas kumpara sa 893.87 million noong nakaraang taon. Sa kabila nito, nilinaw ni Yusinko na trabaho naman talaga ng Pangulo ang bumiyahe para na rin ito sa kapakanan ng mga Pilipino. Dapat lamang anyang matiyak na nagagastos sa tama ang buwis ng bayan. Ang pag-travel ng Pangulo natin overseas is part of his job. Responsibilidad niya yan bilang representative natin ng bansa natin sa international community. So it's in a way unavoidable for him to get invited or to attend international events as our representative.
Una nang idinipensa ng Malacanang at ng Department of Budget and Management ang malaking pondo na ito para sa travel expenses ni PBBM para sa taong 2024. Kabilang anila sa kapalit nito ay ang nakukuhang pamumuhunan mula sa foreign investor na magbubunga naman ng trabaho para sa mga Pilipino. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang questionin sa Korte Suprema ang 2024 National Budget. Ayon sa isang mambabatas, labag umano sa saligang batas ang lumulobong unprogrammed funds sa ilalim ng pambansang pondo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. If we do not stop this practice, abusuin na po talaga. Aabusuin yung practice, ang masama, unconstitutional pa yung practice na yun. So it must be nipped in the bud. Dudulog na sa Korte Suprema si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel para maideklarang unconstitutional o labag sa konstitusyon ang 5.7 trillion peso national budget ngayong taon. Partikular na ka-question ng senador ang dinagdag na halos 450 billion pesos sa unprogrammed appropriations o yung mga proyektong wala pa talagang tiyak na mapagkukuhanan ng pondo. Mailalabas lang ito kapag may sobrang kita o koleksyon sa buwis ng gobyerno o di naman kay grant o utang mula sa ibang bansa. Paliwanag ng senador, 281 billion pesos lang ang hiniling ng Executive Department na unprogrammed funds sa ilalim ng pambansang pondo. Pero matapos ang Bicameral Conference o BICAM, lumobo ito sa 731 billion pesos. Labag-an niya ito sa ilang probisyon ng saligang batas, gaya ng Section 25 na nagbabawal sa Kongreso na taasan ang inirekomendang budget ng Pangulo. At kung meron din anyang importanteng proyekto na gagastusan, dapat humiling na lang ng supplemental budget sa Kongreso. Kung meron talagang available na pera, the proper way to do it is to enact a supplemental budget. The President must be the one requesting or initiating the budget process. Ang nangyari dito sa 450 billion na over and above the President's requested amount, Congress na to. This is now originating from Congress. Bukod dito, sang-ayon din ang senador sa sinabi ni dating Senador Panfilo Lacson na maaaring magamit sa pet projects ng mga mambabatas ang lump sum funds sa ilalim ng unprogrammed appropriations. For 2023, nakita ko yun na mayroong mga nakasingit po doon na kung tignan natin, mayroong isang Ilocos Norte, mayroong isang Tacloban, mayroong isang Albay, mga ganun. Yan yung delikado dyan. Merong sa unprogrammed appropriations, merong matasabi nating lump sums, meron din mga itemized. So dun sa mga nakalump na mga amounts, palakasan na yon kasi per request na yan eh. Tinatapos na umano ni Senator Pimentel ang mga argumento sa magiging petisyon. May kinakausap na rin siyang kongresista na magiging katuwang sa paghahain sa Supreme Court. Ipinapaubaya na ni Senator Pimentel sa Korte Suprema kung ang buong budget o bahagi lamang nito ang idedeklarang unconstitutional. Bukod sa lumobong unprogrammed funds, questionin din ng senador ang pag-certify ng Pangulo bilang urgent sa national budget. Tingin niya, labag din ito sa saligang batas dahil wala namang public calamity o emergency ang kailangang agad na tugunan ng pambansang pondo na nakasaad sa konstitusyon at taon-taon naman din anyang ginagawa ang pagpasa sa national budget. Ano nangyayari tuloy? Hindi tuloy nakikita yung final version kasi second and third reading, isang araw lang, papede because of the presidential certification of urgency. Ilang thousand of pages ito, di lalo natin hindi nakikita lahat ng detalye. So, after the fact na tuloy, na ngayon na batas na, makikita natin ang mga detalye, then therefore, it's the proper time to question yung mga wala sa lugar. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng tugon mula sa Department of Budget and Management o DBM. Pero una na nitong dinepensahan ang unprogrammed funds at sinabing standby appropriations lamang ito at hindi kasama sa fiscal program ng gobyerno. May safeguards din anya ito para matiyak na hindi lalabag sa saligang batas ang magiging paggastos dito, gaya ng pag-require sa mga ahensya ng gobyerno na magsumite ng mga kinakailangang dokumento. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanguna sa isang survey bilang presidential bets para sa taong 2028,
sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte. Samantala, posible namang tumakbo bilang senador o kongresista at maging House Speaker si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa isang political strategist. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Top 2 sa pinakahuling Tangere Presidential Survey ng Acquisition Apps Incorporated para sa 2028 sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng panayam sa 2,000 respondents mula November 20 hanggang 24, 2023. Batay sa survey, 32% ng mga Pilipino nais maging Pangulo si Senator Tulfo. 31% naman ng mga kababayan si VP Duterte ang kanilang unang presidential choice. Mataas ang rating ni VP Duterte sa mga taga Mindanao. Si Senator Tulfo naman, pinili ng mga nasa 18 to 35 at 51 years old above age group. Ayon sa survey, posibleng nakaapekto sa share ng potential voters ni VP Duterte ang kontrobersya sa confidential funds. Ngunit para sa political analyst na si Ronald Llamas, marami pang pwedeng mangyari bago ang 2028. Kung susuriin mo yung mga surveys, mahalaga siya bilang adjustments sa iyong strategy kung ikaw ay may balak kumakbo, especially sa 2028 na medyo malayo pa, almost 5 years pa, no? Medyo malayo pa 2028 pa kaya marami pang pwedeng mangyari. Samantala, ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, posibleng tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya ay isang party list representative. At sakaling matuloy ito, may tsansa rin itong mailuklok bilang House Speaker. Ngayon, nagsabi, party list, iilagay natin dyan ang party list ni PRRD. Imagine mo yun, ha? Hindi ka gagastos, makakakuha ka ng nationwide consistency probably near to his 2016 performance. Hindi Anong maximum seat pag ganyan, ma'am? Hindi naman pa din 16 million na boto mo sa party list. Hindi pa tatlo lang. Wala ko, 16 million madami. 3 Bigla ko lang paisip sa Senado. Sige, okay. Speaker, ang boto 16 million. Pwede. Oo, yun nga. Kaya ng pera na i-distribute sa mga legislators, iboto nyo ako. Kaya sabi ko, maganda yung strategy yun. Sa gitna naman ito ng issue ng ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug war ng dating Pangulo. Gayon din ang tensyon sa pagitan ng Duterte camp at ni Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Tiquia, inaasahan na rin ang pagsulpot ng oposisyon ngayong 2024. Titingnan natin kung paano magde-develop yung salitang budol. So, lahat ng anti-budol sasama sa oposisyon. Ito ay lalo na't naghahanda na rin ang mga nagbabalak tumakbo sa 2025 midterm national and local elections. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tapos na ang kasunduan ng Department of Education at ng Commission on Higher Education tungkol sa senior high school program. Kaya ipinatitigil na ng CHED ang mga public university at college na tumanggap pa ng grade 11 students. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ngayon, tapos na ang transition period. Puno na ang mga state universities and colleges, kailangan na nilang gamitin ang mga kwarto at mga teacher, kaya't wala nang basihan para sila ay magpatuloy na mag-offer ng senior high school. Tigil na ang senior high school program simula school year 2023-2024 sa lahat ng state at local universities and colleges. Paliwanag ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, wala nang legal na batayan para pondohan ng programa sa state at local universities and colleges. Sa memorandum mula sa Office of the Chairperson na may petsang December 18, 2023, nakasaad na lumampas na ang otoridad ng mga SUC at LUC para ialok ang SHS program matapos ang school year 2016-2017 hanggang 2020-2021. Tapos na yung legal basis nito. Ito yung agreement ng DepEd at CHED. Kaya itong nakaraang 2 taon,
pinagsasabihan namin ang mga public universities, i-wind down nyo na yung inyong senior high dahil wala ng legal basis yung inyong pag-offer ng high school. Gayunman, nilinaw ni Chairperson De Vera na hindi ganap na ihihinto ang programa ng SHS. Hindi na lang ito iaalok sa mga SUC at LUC, ngunit maaari pa ring mag-enroll sa DepEd at mga pribadong paaralan at universidad ang mga mag-aaral sa grade 11 at 12. Bukod dito, naglabas din ng abiso ang Department of Education na wala ng tulong mula sa gobyerno ang ibibigay sa mga estudyante at guro mula sa state at local universities and colleges para sa SHS program. Ngayon, naglabas na ang DepEd ng circular na hindi na bibigyan ng voucher yung mga estudyante na nasa public universities dahil nga tapos na ang transition period. Ayon kay Chairperson De Vera, ang mga SUC na mayroong laboratory schools ay patuloy na magkakaroon ng high school students. Ngunit, ang enrollment ay limitado sa 750 na mga mag-aaral, ayon sa CHED Memorandum Order No. 32 Series 2050. Ang mga public universities na magpapatuloy magkaroon ng high school ay yung merong tinatawag na mga laboratory school. Ito yung mga public universities na nag-o-offer ng teacher education at meron silang laboratory school kung saan magte-train ang kanilang mga education students. So yan, tuloy pa rin yan. Kasi even before K-12, meron ng laboratory schools ang ilan-ilang mga public universities. Naglabas naman ng pahayag si Senate Majority Leader Joel Villanueva na inaasahan niyang may maayos na koordinasyon sa pagitan ng Department of Education at CHED upang matiyak na walang magiging problema sa transition. Dagdag pa niya na dapat ay may sapat na kapasidad ang DepEd at pribadong sektor para tugunan ito. Nanawagan din ng senador sa mga ahensya na pangasiwaan ng mabuti ang transition at pag-isipan kung ano ang magiging epekto nito sa mga estudyante. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpupulong ang United Nations Security Council o UNSC ngayong araw upang pag-usapan ang gulong nangyayari sa Red Sea sa pagitan ng mga Houthi rebels, US military at commercial shipping vessels. Ayon kay French Ambassador to the United Nations Nicolas de Riviera, kinakailangan makapagpulong ang Council sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng French envoy, patuloy na lumalala ang sitwasyon kung saan nagkaroon na ng paulit-ulit na violations at military action sa lugar. Patuloy ang pag-atake ng Houthi rebels ng Yemen sa mga barkong dumaraan sa Red Sea bilang pagganti sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Humingi ng tulong si US President Joe Biden sa US Supreme Court na baliktarin ang desisyon ng isang circuit court na pinipigilang alisin ng border agents ang mga inilagay na razor wires ng estado ng Texas sa border nito sa Mexico. Tinanggap naman ni Texas Governor Greg Abbott ang hamon nito at sinabing magkita sila sa korte. Ito ang balita ni Sonny Cos. Umapila na ang Biden administration sa US Supreme Court matapos pansamantalang ipahinto ng isang federal appeal court ang pagsira ng mga federal agents sa mga razor wire fencing na inilagay ng estado ng Texas sa pagitan ng border nito sa Mexico. Ayon sa pamahalaan, ang desisyon ng 5th Circuit Judge sa New Orleans ay maglalayong sundin ng gobyerno ang immigration enforcement ng bawat estado. Dagdag pa ng kampo ni Biden, hindi umano epektibo ang mga wire sa pagharang sa mga illegal border crossings dahil hindi pa rin napigilan ang pagtawid ng mga asylum seekers dito. Ilang mga migrants mula sa Central America ang nakitang sumabit o nasugatan sa mga razor wires na inilagay ng Texas sa mga ilog sa pagitan nito at ng Mexico.
Ayon kay Texas Governor Greg Abbott, ang hakbang ng Texas na lagyan ng razor wire ang border ay tugon sa hindi pagkilos ni President Biden sa lumalalang illegal border crossings sa bansa. Hamon pa ng gobernador sa kaniyang post sa X sa Biden administration to see him in court at hindi umano papayagan ng korte at ng mga Amerikano ang paglaban ni President Biden sa immigration laws. Daang bus na puno ng mga asylum seekers ang pinapadala ni Governor Abbott sa mga syudad gaya ng New York, Chicago, Los Angeles at Washington, D.C. mula sa estado ng Texas na dinadagsa ng illegal immigrants. Ayon pa sa Texas Governor, 95,000 na ang napadalang mga migrants sa sanctuary cities sa pamamagitan ng kanyang Operation Lone Star upang maprotektahan aniya ang mga mamamayan sa Texas. Sanicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatanggalin na ang visa requirements para sa mga Thai na bibisita sa China at mga Chinese citizen naman na pupunta sa Thailand simula sa March 2024 ayon kay Thai Prime Minister Seta Thavisin. September 2023, pansamantalang inalis ng Thailand ang visa requirement para sa mga turistang Chinese na tatagal hanggang February 2024. Subalit bago ito, nire-require pa ng Thai immigration ang visa upon arrival o kailangan pang mag-apply ng visa ang mga Chinese para makapasok sa Thailand. Ang visa upon arrival sa Chinese tourist ay nagbibigay permiso sa mga turista na manatili sa Thailand ng 15 days. Layon umano nito na mapabuti ang diplomatic relations at mapabuti ang tourism sector ng dalawang bansa. Isinusulong ng China ang people-to-people exchanges sa pamamagitan ng exemption sa visa requirements dito. Noong 2023, nakatanggap ang Thailand ng 28 million foreign tourists kung saan 3.5 million dito ay mula sa China. Nasa 2 milyon ang inaasahang dadalo sa taunang traslasyon sa Maynila. At upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito, maglalagay ng signal jammers ang Philippine National Police. Magpapatupad din sila ng no-fly zone sa lungsod at mahigpit na babantayan ang lahat ng sulok na dadaanan ng prosesyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. It will be a no-flying zone and then of course tayo, yung mga legitimate mga authorities will be allowed. So yung signal jamming? Yeah, kasama rin po sa contingencies. Nakaayos na ipatutupad na seguridad ng Philippine National Police sa traslasyon sa Martes, January 9. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., mahigit sa 15,000 pulis ang kanilang ipapakalat para masiguro ang kaligtasan ng mga dadalo sa prosesyon. Handa rin aniya silang magdagdag pa ng tauhan kung kinakailangan. We are anticipating also that kumbaga parang andun yung eagerness or medyo matagal na nawala. So the RD of NCRPO is requesting for additional forces and we are considering that and we will be getting augmentation from regions, other nearby regions. Sinabi din ni General Acorda na bagamat wala silang natatanggap na seryosong banta sa seguridad ng traslasyon, magpapatupad sila ng no-fly zone at signal jamming bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad. Well, I'm happy with the report of our intel. There are no major threats, but again, palagi kong inuulit, even in the absence of such threat, we always prepare for the worst. Nagpaalala din ng PNP na bawal ang pagsusuot ng sombrero. Gayun din ang pagdadala ng payong at bag, maliban kung ito ay transparent. Hindi rin papayagan ang pagdadala ng mga inuming nasa lalagyan na babasagin. Walang magdadala po ng mga botelya, yung mga babasagin because yan po ang nagkokos ng injuries pag nabasag. So dapat plastic lang. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO naman mananatili sa full alert status hanggang January 9. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isa sa ilalim sa road maintenance ng Department of Public Works and Highways ang mga rutang daraanan ng traslasyon upang masiguro ang road safety. Sa isang pahayag, sinabi ng DPWH na inatasan na ni Secretary Manuel Bonoan, ang Regional Director ng National Capital Region, na inspeksyonin at kumpunihin ang mga bahagi ng kalsada na mayroong sira o bitak. Ipinaayos din ang mga lubak sa kalsada, gayon din ang pag-aalis ng iba pang mga obstruction sa ruta ng prosesyon. Samantala, maglalagay rin ang DPWH ng temporary railings sa may Arulegi Bridge para sa kaligtasan ng mga deboto, habang mag-set up din ng mga road barrier upang makontrol ang dagsa ng mga taong dadalo sa okasyon. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 116 volcanic earthquakes sa Mount Bulusan ngayong araw. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng makaranas ng phreatic explosion ang bulkan dahil sa patuloy na ipinakita nitong aktibidad. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Sa kasalukuyan po, kung titingnan natin yung mga nabanggit ko pong parametro, ito po ay nag-indicate na na meron pong hydrothermal processes sa ilalim po ng Bulkang Bulusan. And this may lead to or maaari pong magkaroon ng sudden steam driven or phreatic eruption. Muling nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa publiko na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer radius danger zone ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ito ay dahil sa pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Ayon sa monitoring ng PHIVOLCS, itong mga nakaraang araw na maaaring mauwi sa pagsabog malapit sa bukana nito. Mula December 29 hanggang kahapon, nakapagtala ng 116 volcanic earthquakes ang PHIVOLCS. Nakita rin ng ahensya ang bahagyang pamamaga sa dalisdis ng bulkan sa southwestern at southeastern portion nito. 110 po dito ay volcano-tectonic earthquakes na nauugnay natin sa pagbibitak-bitak ng mga bato. At 6 naman po dito ay low-frequency volcanic earthquakes. Nakikita rin ang katamtamang paglabas ng usok sa bunganga at mga ventilation ng bulkan. Nagpaalala din ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon na limitahan ang mga aktibidad na mas malapit sa dalisdis ng Bulkang Bulusan. So para po sa LGUs and public po, pinapalalanan po natin sila na iwasan po ang pagpasok sa 4 kilometer permanent danger zone at maging maingat din po sa pagpasok sa 2 kilometer extended danger zone. Samantala, nananatiling nakataas ang Alert Level 1 sa Bulkang Bulusan na nangangahulugan ng low-level unrest na may mataas na tsansa ng phreatic eruption. Sa pinakahuling datos ngayong January 3, nakapagtala ng 67 volcanic quakes ang PHIVOLCS sa loob ng 24 oras. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa banta ng lahar ang mga residenteng naninirahan sa paligid ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Pinapayuhan ang mga naninirahan malapit sa bulkan na maging alerto sa banta ng lahar sakaling lumala pa ang pag-aalboroto ng Mount Bulusan. Sa ngayon ay nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang estado ng bulkan. Isang bagyo o tropical cyclone ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Enero ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sakaling matuloy ito ay papangalanan na bagyong Aghon. Ayon sa PAGASA, bihirang pagkakataon na may pumapasok na malakas sa bagyo tuwing Enero dahil sa pag-iral ng amihan. Pero kung hindi magbabago ang forecast, ay maaaring maglandfall ang paparating na bagyo sa silangang bahagi ng Southern Luzon o Visayas. Base sa datos sa PAGASA, noong nakaraang taon, umabot sa 11 tropical cyclone ang pumasok sa bansa. Nanawagan ng kooperasyon sa mga turista ang mga lokal na pamahalaan ng Baguio City kaugnay ng tamang pagtatapon ng basura. Kasunod ito ng naitalang 30% na pagtaas ng basura sa summer capital nitong nagdaang long holiday. Ito ang balita ni Grace Flores.
sa mga residente, okay na eh. Ang laki na ng improvement sa among our residents eh. Yung disiplina sa tamang pagtatapon ng basura, yung disposal ng trash. Pero nagkakaroon tayo ng problema dito sa ating mga ibang mga bisita. Na kung saan-saan na lang, lalo na dyan sa mga parks natin. Isa sa mga hinahangaan ng mga turista sa City of Pines ang malinis na mga pasyalan sa lungsod sa kabila ng pagdagsa ng mga turista nitong nagdaang holiday season. Ito ay dahil sa mabilis na aksyon ng lokal na pamahalaan sa maagang pagdideploy ng garbage collectors at paglalagay ng mga garbage bins sa mga pasyalan at matataong lugar sa syudad. Sa kabila nito ay nanawagan pa rin ng kooperasyon at disiplina ang lokal na pamahalaan ng lungsod, lalo na sa mga turistang bumibisita sa summer capital ng bansa upang mapadali ang proseso sa pangongolekta ng basura. Dito naman sa basura, yan tayo nagkaroon ng problema, pero talagang double time yung ating mga General Service Office natin, GSO, kasi yung GSO ang namamahala sa ating garbage collection. Wala tayong problema sa pagtatapon. Outside of Baguio, walang problema yun. Problema natin yung pagko-collect. Ayon sa City General Services Office, ang dami ng basura na naipon nitong December 25 at bagong taon ay lubhang lumaki ng higit 30% kumpara sa basurang naipon sa mga karaniwang araw sa lungsod. Iniulat ni GSO Officer Eugene Boyocan na mula sa normal na 180 to 200 tonelada ng residual waste na nakokolekta sa lungsod sa karaniwang araw ay tumaas ito ng 220 to 240 tonelada araw-araw mula December 21 hanggang December 30, 2023 na naobliga ang mga personnel na nakatalaga sa pagkolekta ng basura na magtrabaho ng doble. Talagang malaki ang dinagdag ng basura natin kasi medyo mahaba-haba yung bakasyon at maraming activities na nangyari dito sa Baguio. So, yung dating tinatapon namin na almost 180 tons to 200, maabot kami ng 220 to 40. Sa peak talaga, umabot kami ng 240 tons na tinapon sa engineered sanitary landfill. Ayon sa opisyal, may ilang hindi inaasang pagkaantala sa koleksyon ng basura sa mga barangay dahil sa trapiko na sanhi ng pagkaantala sa pagbabalik ng mga truck ng basura mula sa transfer station hanggang sa pick-up points. Ang koleksyon aniya ng basura sa iba't ibang barangay ay nag-umpisang bumalik sa normal nitong December 31, 2023 dahil nabawasan na ang bilang ng mga bisitang umakyat sa Baguio. Nanawagan ang opisyal ng GSO sa mga residente sa kanilang lubos na pangunawa sa panahong may pagkaantala sa koleksyon ng basura dahil sa mga di maiwasang pangyayari, ngunit siniguro sa mga tao na ang mga basurang dinadala sa pick-up point sa mga nakatakdang araw ng koleksyon ay magagawa. Sa ulat ng GSO, ang mga residual waste sa iba't ibang barangay ay lubhang dumami noong December 24 at 25, 2023 kung saan kailangang bumalik ang mga truck ng basura ng hanggang 4 na beses upang masigurong lahat ng basura ay nakolekta. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaimbestigahan na ng lokal na pamahalaan ang nangyaring power outage sa Panay Island kung saan nawala ng kuryente ang ilang lugar sa isla sa loob ng 7 hanggang 10 oras. Samantala wala pa ring supply ng kuryente sa ilang lugar sa Iloilo City dahil may ilang planta pa ang hindi pa rin nag-ooperate. Ito ang balita ni Lane Moreno. We are on crisis mode. That's why we are here. We are monitoring. We want to be clear. We want to treat the situation as under crisis because we are under crisis. Isang online emergency meeting ang ipinatawag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bukas para pag-usapan ang nangyaring power crisis sa Panay Island. Isa sa mga inibitahan ng gobernador sa Department of Energy Secretary Rafael Otilla. Kasama rin sa online meeting bukas ang National Grid Corporation of the Philippines, Power Sector, Distribution Utilities, Cooperatives at iba pang concerned local chief executives.
Pag-uusapan sa naturang pagtitipo ng sanhi ng region-wide blackout sa Panay Island at kung paano masusolusyonan ang power interruption. Isang congressional hearing naman ang isinusulong ni Iloilo City Lone District at House Deputy Majority Leader Congressman Jamjam Baronda para marisolba ang problema sa kuryente. Nananawagan naman sa ERC at DOE si Iloilo City Mayor Jared Treñas upang panagutin ng NGCP sa kanilang kapabayaan. Para magkaroon ng reliable na supply ng kuryente sa lungsod, isang open dialogue at collaboration naman ang isinusulong ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo. Ayon sa PCCI, malaking perwisyo sa mga negosyo ang naidulot ng power outages. Noong April 2022, nagkaroon rin ng 12-hour power outage sa Panay at Negros Island. Samantala, as of 2 p.m. ngayong hapon o 24 na oras nang mag-umpisa ang system disturbance sa Panay, wala pa rin kuryente sa ilang lugar sa Iloilo City. Batay sa advisory ng More Power Iloilo, 45.87% pa sa mga lugar na sakop nila ang hindi pa naibabalik ang supply ng kuryente. Sa 24 na feeders ng More Power, 12 pa lang dito ang mayroon ng kuryente, kaya nananatili pa ring blackout sa ilang parte ng syudad. Dahil walang kuryente, sarado muna ang ilang mga establishmento tulad ng water stations at laundry shop. Ang ilang mga negosyo gumagamit na ng kanilang mga generator sets para tuloy pa rin ang kanilang operasyon. May ilan naman na binubuksan na lang ang pintuan para mabawasan ang sobrang init sa loob. Ang amon baligya dyan tanan, puro mga electric. Kaya for example, mga generator. Dayon may mga electric pump kami. Paano kami maka-demo sa amon nga customer kung may magbakal kay gusto sa amon customer nga i-try gid sa current. Nabuhinan gid kay Tado. Ay ang mga stock namon iba naga-mold. Namod sang gun out. Agason ng mga manok hindi mapagwa dali-dali kay kung pagwaon mangingan dat maglugo. Kaya sunod lang naman sang ice Ilang mga charging stations naman ang inilagay ng lungsod sa iba't ibang lugar para sa mga gustong mag-charge ng kanilang cellphone at mga gamit. Simula pa kahapon ng hapon, nakakaranas na ng kakulangan sa kuryente sa ilang lugar sa Western Visayas. Kabilang sa mga apektado ng blackout ang isla ng Panay, Negros, Guimaras, Capiz, Aklan at Antique. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines, magkakasunod na nag-trip off o tumigil ang operasyon ng Panay Energy Development Corporation o PEDC Unit 1, Panay Energy Development Corporation Unit 2, PAM Consumption Power Corporation at iba pang power plants sa Panay Island sa hindi pa matukoy na dahilan. As of 2 p.m. ngayong hapon, 3 power plant pa ang hindi pa operational. Kaya nangangailangan pa ng 135 megawatt ang grid para ma-stabilize ang kuryente. Ito ay kukunin mula sa PAM Consumption Power Corporation na ngayon ay hindi pa rin operational. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay ang isang senior citizen habang sugatan ang 26 ng mahulog sa hukay sa gilid ng highway ang isang pampasaherong jeep sa San Francisco, Quezon kahapon. Patungo ng Sariaya ang jeep nang mawalan umano ito ng preno sa bahagi ng barangay Butangyad. Batay sa paunang investigasyon ng San Francisco Municipal Police Office, tumilapon muna ang mga pasahero nito bago mahulog sa hukay ang sasakyan. Kasalukuyan pang inaalam ng mga pulis ang tunay na sanhi ng aksidente. Sumampa na sa mahigit 557 ang naitalang firecracker-related injuries ng Department of Health o DOH kalinsabay ng pagpasok ng taong 2024. Base sa update ng DOH, mayroong 114 na mga bagong biktima ang naitala sa nakalipas na 24 na oras. Pinakabata sa mga naputukan ay ang 10 buwang sanggol mula sa Metro Manila na nasugatan ang kanang mata matapos na matalsikan ng kwitis na sinindihan sa loob ng kanilang bahay. Habang ang pinakamatanda naman sa mga biktima ay ang 77 anyos na lalaki mula sa Ilocos Region na nagtamo ng sunog sa balat dahil sa sinindihang whistle bomb.
Nauna na ang iniulat ng DOH na may isang biktima mula sa Ilocos Region ang kumpirmadong nasawi dahil sa paputok. Inilabas na ng Department of Budget and Management ang nasa 550 million pesos na pondo para sa gagawing expansion ng outpatient services ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Sa isang pahayag, inanunsyo ni Budget Secretary Amina Pangandaman na inaprubahan na niya ang issuance ng Special Allotment Release Order o SAROS para pondohan ang planong pagpapalawak ng Outpatient Department Building ng NKTI. Bahagi ng konstruksyon na gawing one-stop shop ang social services ng ospital kabilang na ang diagnostic at surgical facilities. Isa ka ba sa mga nadagdagan ang timbang nitong holiday season at nagbabalak na mag-diet ngayon? Maghinay-hinay muna kayo dahil sa halip na maging healthy, alam nyo ba na pwedeng makasama sa isang tao kung mali ang paraan ng pagdadiet para mabawasan ang timbang? Ito ang balita ni EJ Lotok. Para mas maging motivated po tayo sa ating mga dieta, kailangan enjoyin po natin yung pinaka-process. Ang mga dalas po kasing pagkakamali ng maraming mga kababayan po natin ay yung crash dieting na tinatawag, kung saan gusto nilang mabawasan yung timbang po nila ng mabilis. Ang goal nyo ba sa taong ito ay mag-diet? Napakahalaga na naka-mindset ka kung ikaw ay nakaplanong magbawas ng timbang. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdadiet para maging slim, ngunit tungkol sa mas malusog na pangangatawan o healthier lifestyle. Ang cycle ng pagsisimulang mag-diet, pagkatapos ay bumabalik sa dating gawi, at muling pagtaba ay pangkaraniwang nangyayari sa maraming tao. Ito ang tinatawag na yo-yo dieting, at maaari itong makapinsala sa parehong pisikal at mental na kalusugan. So ang nangyayari, tinatanggal nila yung mga pagkain na nai-enjoy nila dati. Ngayon, pagka na-reach nila yung goal weight po nila, bumabalik sila dun sa mga nakasanayan nila dati. Kaya po hindi nagiging sustainable yung pinaka-diet po nila. Ngayon, kung tatanungin po ninyo anong pinakamabisang diet, ang pinakamabisang diet is yung ating mismong nakasanayan. Hindi rin makakabuti na sa iyong pagdadiet ay hindi masasapatan ang sustansyang kinakailangan ng iyong katawan kung ikaw ay kumakain ng mga unhealthy foods. Ngunit paano nga ba ang tamang paraan? Narito ang ilang tips mula sa mga eksperto para maiwasan ang yo-yo dieting at matulungan ka sa pagbabawas ng iyong timbang. Set realistic goals. Losing 1 to 2 pounds per week ay healthy at achievable goal. Huwag maghangad ng quick fixes o matinding pagbaba ng timbang sa maikling panahon. Adopt a balanced diet. Instead na bawasan ang pagkain ng marami, magbalanse ng dieta kung saan may iba't ibang variety ng nutrients. Ito ay makakatulong na mas satisfy ang ating cravings. Regular exercise. Isama ang physical activities sa iyong pang-araw-araw na gawain. Maaari itong maging kasing simple ng paglalakad sa paligid ng bloke o isang klase ng sayaw. Maghanap ng isang bagay na iyong kinagigiliwan. Listen to your body. Kumain kapag ikaw ay nagugutom at huminto kapag busog na. Kailangan ay alam natin ang pagkakaiba ng physical hunger and emotional hunger. Make permanent lifestyle changes. Sa halip na mag-diet, isipin kung paano mo mababago ang iyong lifestyle. Maaaring kabilang dito ang pagluluto sa bahay ng mas madalas, pagkain ng mas maraming prutas at gulay, o bawasan ng pagkain ng mga processed food. Stay hydrated. Uminom ng maraming tubig na makakatulong upang maiwasan ang nararamdamang gutom at maging hydrated. Get support. Ito man ay isang dietitian, a supportive friend, or a weight loss group. Ang pagsama sa mga taong makakaunawa ng iyong journey ay malaking pagkakaiba. Be patient. Weight loss takes time. Huwag tayong ma-discourage kung hindi pa natin nakikita agad ang resulta. Tandaan na ito ay mahabang proseso ng pagbabago. Ngayon, ano ba ibig kong sabihin?
imo-modify po natin yung diet natin. Hindi po tayo mag-aalis ng mga bagay kung tayo po ay isang healthy individual. Hindi po natin aalisin totally yung mga comfort foods po natin. Yun po kasi ang number one na dahilan kung bakit hindi po nagiging sustainable yung diet ng isang individual. Tandaan, ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabawas ng timbang, kundi sa pagkakaroon ng mas malusog na pangangatawan. Kaya palaging kumonsulta sa isang healthcare professional bago magsimula ng anumang bagong programa sa dieta o ehersisyo. Hindi naman nangangahulugan na hindi mo na ma-enjoy ang inyong mga paboritong pagkain. Ngunit makakabuti kung ine-enjoy natin ito na may disiplina. Remember, it's not about being perfect. It's about discipline. Kapag mayroon kang disiplina sa iyong lifestyle, ay doon magsisimula ang pagbabago. Keep going at tandaan kung bakit ka nagsimula. EJ Lotok, Q1 TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. On diet ka ba, Monica? Lagi naman. Oo, parang medyo guilty ako doon sa yoyo pag pag may masarap kasing pagkain, nakakalimutan yung Dun sa pinagbakasyonan ko dun sa Manito Albay, talagang walang diet dahil masarap yung pagkain, isda lang, gulay lang. fresh Fresh talaga, ibang klase. Pagka gusto mong uminom ng buko juice, inom ka lang, kukuha ka lang sa bakuran. Meron na. May pako, alam mo yung pako? Oo. Yun, sarap yun, ginagataan yun. Oo. Tapos, yung isda, simple lang. Steam nga lang. Yung iba, may Prito, sabaw. diba? May sabaw. Prito rin. Kamatis, sili, ganun lang. Simple, kalamansi lang, okay na. Pero totoo yan. Ako, naalala ko lang sa may one time na parang ganun din, malaking handaan, nandun lahat yung masasarap na, alam mo, yung mga lechon, ganyan. Pero ang kinain ko talaga yung hindi tuyo hindi rin tinapa, yung isa pa, nakalimutan ko yung tawag. Salinas. Basta gano'n yung kinain ko, talagang iba pa rin talaga yung pag namimiss mo yung pagkain na fresh. At saka yung simpleng luto lang, ang sarap. Yan. Talagang dapat talaga, kung mag-diet kayo, talagang totohanan. Oo, commitment and consistency, yan ang importante. Kasi pag hindi mo may susuot yung damit mo rin. Tsaka yung health mo rin, di ba? Correct. Parang kailangan balance rin, wag bibiglain. Pero dapat conscious ka pa rin sa iyong. Kasi yung floor director natin, ang pangalan mo? Si JP. JB. Si JB, nagda-diet din to. So, pakita natin. Abangan natin sa year-ender natin yung difference sa start to end. Tala, ito po ang komentaryo ng ating mga kausi. Ngayong araw po ng, Miyerkules na, muntik na ako, Martes. Bakit Martes? Miyerkules na po ngayon. Napalitan. Ito, sabi po ni Melski, ito, parang ang gulo ata sa, ano yan? Yung senior high school. Yung sa kanina yung, sige, yung programa ng senior high school. Sa K-12, dapat patapusin na lang yung existing student para sa K-12, basta wag nang tatanggap ng bagong enrollees. Yan. Ito naman doon sa presidential survey, may mga lumalabas sa kasi na pangalan. Sabi ni In My Eyes, napakaaga pa para pag-usapan ang politika. Elected officials should have to serve first their constituents. Ito naman hinggil sa power crisis doon sa Panay, no? Panay Island. Sabi ni Amelie Maria Laguda, panawagan sa mga governor ng lalawigan ng Panay, Capiz, Iloilo at Guimaras. Mag-declare na sana kayo ng state of calamity dahil sa nararanasan sobra sa 24 na oras na blackout na daw. Oo, napakahirap naman yan. Oo. At ito naman sa issue ng garbage management. Santos, sa Baguio ba to? Sa Baguio yan. Oo. Sabi ni Sunday, dapat talaga hindi lamang tayo basta nagbabakasyon, dapat responsable din tayo sa mga iniiwan nating basura. Oo na, parang nakita ko na rin dati yan nung minsan nagbagyo rin kami ng holiday nung mga nakaraang taon pa. Nagulat talaga ako. Talagang dami. Basura. Oo. Oo. Actually, nakakalungkot parang
malinis mo dinatnan, tapos iiwan mo na ganong katambak ang basura. So, yun lang. Maging responsible visitors kasi mga bisita lang tayo dyan. Be responsible visitors. Shoutout na natin ang ating mga suki. Sina Jaime Guden, si Judith Salud Reyes at si Sonia Laurel. Ayan. Happy viewing din po kay Rafina Gonzalez, Resty Aguay at Naomi Fiano. Teka lang, meron tayong babatiin. Kanina nagpunta Ate, dito. part 2 mo. Oo. Part Hindi, 2. ito pa. Yung kanina nagpunta dito, yung taga-Japan, na avid fan ni Sherwin Gulubong. Ang mas napapanood niya kasi yung Hataw Balita Pilipinas sa umaga kasi ganun yung mga habang nagluluto, habang nagpre-prepare ng breakfast, yun daw ang kanilang sinusubaybayan. At siyempre, dito rin sa ating mga newscast dito, si Ma'am Emma Chikuhara. Salamat po sa pag-drop by. Talagang hinanap niya, alam mo nangyari, para makita niya daw yung UNTV, nagpunta pa ng Marikina. Bakit? Dahil meron tayong Kasi nga may clinic tayo, di ba? doon, Akala nila tama. doon yung studio. Kasi nakikita nila si Kuya Daniel pag Friday, nandoon nagpo-program. Kasi December 20 siya dumating dito sa Pilipinas, nagbakasyon. Ngayon, punta sila dito sa Caloocan. Taga Malabon lang pala sila. Sabi, ang dali lang pala puntahan kung galing ka ng Malabon. Oo, pero Diba? napunta muna ng Marikina. Yeah, salamat po sa inyong effort na para magkita-kita po tayo dito sa studio po ng UNTV. At siyempre, yung mga ating mga kaibigan dyan sa Manito Albay, si ang Sambahayan, ang pamilya ni Raf at Nene Balanlayo, si Sam at Joe Balaguer, yung mga naging chef namin doon, si Christian at si Marie Acosta sa masarap na fresh na pagkain. Yan. Mga Sambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa itong balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 14:31 na nagsasabi, "Siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kanya, ngunit siyang naawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.